Hi everyone, I'm Dennis Gucon. I'm one of the student of Mr. Guillermo Nicos Aitilan. At ikukwento ko sa inyo ngayon ang nalalaman at natutunan ko sa kasaysayan ng mundo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa Middle Age, Renaissance at World War I. Nung Middle Age, ang natutunan ko doon ay kung paano nalalaman ko ang mga bansang malakas at kung sino yung mga bansang may hina. Nung nalaman ko nung Middle Age na ang kasaysayan pa nila noon ay napakagulo, napakarumi, at puro sakop dito, sakop doon, at nagpapalawak ng kanilang nasasakupan. Kaya marami akong natutunan nung Middle Age dahil nalaman ko ang kanilang agrikultura at ang kanilang mga wika. Nagpapasalamat ako sa guro ko na tinuro niya sa amin yung ganong kasaysayan sa mundo. Kaya nalalaman ko at nalalaman namin ng buong klase ang kagandahan ng kasaysayan ng mundo. Pero nung unang panahon, nung Middle Age, hindi ko nagustuhan yung kanilang kasaysayan kasi sobrang gulo at puro labanan ang nangyayari para lang maging malawak ang kanilang nasasakupan. Nung pumasok na kami sa Renaissance at nakaka-excitement yung mga pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Nung tinuro sa amin yung Renaissance, ang ganda ng kanilang kasaysayan. Nung nalaman ko doon na pumasok ang siyensya at doon na natuto ang mga tao kung paano maging isang manunuri sa isang lugar. O kung paano tignan ang isang bagay sa mundo. Nung Renaissance, ang dami kong natutunan na mga bago. Doon ko nalaman kung ano yung mga tamang gawain at doon lumabas ang reforma tungkol sa simbahan. Ba't ko nasabi sa tungkol sa simbahan? Kasi nung sa simbahan, nagulat ako sa kasaysayan na iyon na ang mga pare pala o mga obispo o mga pope ay naging makapangyarihan o naging powerful nung unang panahon. Kaya nung nalaman ng ibang tao yon, naglabas sila ng reforma para sa simbahan. Nalaman ng ibang tao yon na ganun ang patakaran ng simbahan nung panahon ng Renaissance, na ang pangit ng kanilang patakaran at hindi ito nagustuhan ng ibang tao. Kaya dito pumasok ang ibang tao at naglagay ng reforma sa simbahan. At isa na doon, ang nanguna sa reformasyon ay si Martin Luther. Si Martin Luther ay ang isang taong hinahangaan ko na nagbigay reforma para sa simbahan at sa Pope para ipatalsik at para baguhin ang patakaran ng mga papa o mga arsobispo o ang patakaran ng isang simbahan. Pinakapaborito ko talagang topic nung sa Renaissance, nung naglabas ng topic si Ginoong Sir Nicos, ay ang feudalismo at manorialismo. Dahil dito sa feudalismo, nalaman ko kung gaano kahalaga o gaano kaimportante ang lupa sa ibang tao o magsasaka. Sa manorialismo naman, dito naninirahan yung mga magsasaka o mga manggagawa o mangbubukid o mga nagtatanim ng palay o anong mga pananim na ikabubuhay ng mga tao. Sa feudalismo, dito ko nalaman na ang naghahari dito ay ang mga lord o mga hari. Ang gusto nila ay sila yung masusunod. Kung ano yung gusto nilang sabihin, ay susundin ng lahat. Kung sinabi nila na maglagay ako ng buwis sa pananim, ay maglalagay siya at dapat itong sundin ng mga tao. Dahil kung hindi nila ito susundin, ay papatayin sila ng hari o papatawan ng kaparusahan. Kaya nung nalaman ng mga magsasaka ito, na nag-rally sila o na tinuligsan nila ang hari. Hindi ko inaasahan na dahil sa dalawang bansang ito ay nabuo ang dalawang alyansa. At yun na nga, ang Allied Power at ang Central Power. Pero alam naman natin sa kasaysayan na nanaig ang Allied Power laban sa Central Power. Kaya nabuo ang dalawang alyansang ito dahil sa kampihan at paikisali sa labanan ng dalawang bansa. Dahil sa dalawang bansang ito, sa labanan nilang dalawa ay nabuo ang unang digmaan ng daigdig. Ang bansang ito ay ang bansang napakalakas na isang imperialismo at ang bansang isang mahina ay ang bansang Austria-Hungary na isang imperialismo at ang bansang mahina ay ang Serbia. Nung ang future king and queen ng Austria-Hungary ay namasyal sa Bosnia at ang Bosnia ay
isa sa sakop ng Austria-Hungary. At hindi ito alam ng future king and queen ng Austria-Hungary. Nung nalaman ng mga Serbia, ng mga Black Hand, ang future king and queen ng Austria-Hungary ng Black Hand na taga-Serbia. Hindi alam ng Austria-Hungary na ang mga tao sa Bosnia ay kalahi ng mga Serbia. Kaya nung pinatay nila yon, doon nabuo ang unang digmaan. Dito na nagtatapos ang aking kwento tungkol sa kasaysayan ng mundo. Maraming salamat po sa panonood sa aking ginawang video. Sana po magustuhan ninyo ito at mahikayat kayo sa aking kwento. Papasalamat po ako sa aking guro na sa Ginoong Guillermo Nicos Aitilan. Kompleto no? Kasi nirerespeto ko ang aking guro sa Araling Panlipunan. Salamat po Ginoong Nicos Aitilan na ikaw po ang naging guro ko sa Araling Panlipunan sa taong ito. Marami po akong natutunan sa inyo at marami po akong nalalaman sa kasaysayan ng mundo. Nakakalungkot lang pong isipin na magtatapos na ang pagtuturo nyo sa amin ngayong taong ito. Sana po ikaw pa rin po ang magtuturo sa amin sa susunod na taon sa Doña Rosario High School. Maraming salamat po at sana magkikita pa tayo. Maraming salamat po. Marami po kaming natutunan sa mga tinuro ninyo. At higit sa lahat, ang pagiging responsableng Teacher. estudyante sa amin. At nadisiplina nyo po kami. Saka po, naging focus po kami sa AP. At masaya po. Kasi ang dami po namin natutunan sa inyo. Maraming salamat po. Yun lang po. Nikos, simula po na ikaw naging teacher namin, marami po akong natutunan. Isa na po dun yung mga bansang naging sikat po noon. Tapos dati po hindi ko po alam yun. Pero dahil sa inyo, natutunan ko po yun. Thankful po ako na naging teacher ko kayo. Dahil dati po, hindi ako nakikinig sa teacher ko sa AP. Wala po akong alam. Pero ngayon, mas marami na po yung nalalaman ko tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Tulad po ng Pilipinas. Dati pala, ina-PLP lang tayo. Pero ngayon, isa na po tayo sa mga nakakabangon. Yun lang po, Sir Nicos. Thank you po sa lahat-lahat. Yan lang. Hi Sir Nicos, thank you po na kayo naging teacher namin sa Araling Panlipunan. Dahil po sa inyo, marami po kaming natutunan. At nalaman ko po ang kasaysayan ng ating daigdig. At higit sa lahat, nalaman ko ang mga kwento ng unang panahon. Yun lang po. Thank you. Hi po Sir Nicos. First of all, salamat po ng marami dahil marami po kaming natutunan. Ikaw yung guro na sa una nakakatakot pero dahil doon, nadidisiplina kami. Maraming salamat din kasi ikaw yung napuntang teacher sa amin sa Sodium. Ayun lang po. God bless po. Magandang araw, Sir Nicos. Ako po pala si Cherry ng 3 Sodium. Maraming salamat po sa mga itinuro niyo sa amin, mga natutunan namin about sa kasaysayan ng buong daigdig o mundo. Mga sumakop sa atin sa Pilipinas, sa mga sumakop din sa iba't ibang bansa. Tsaka kung paano naging United Kingdom yung Great Britain. Tapos kung anong tawag sa mga alipin, proletariat at petty bourgeoisie. At saka naging estudyante ako ng 3rd grading kasi bagsak ko ng 2nd Ayun lang po, maraming salamat po. God bless always. Hi po Sir Nicos. Nagpapasalamat po ako dahil kayo po yung naging teacher ko sa Araling Panlipunan at marami po akong natutunan at yung 6 po na sikat na bansa, yun po yung akin po na parang na-attract po ako dun at focus po ako dun sa 6 na bansa na yun. At saka po yung sa World War I po, yung Germany po na taksil, yun po nalaman ko na yung Germany po pala ay masama po talaga. At saka po, yung yung maraming digmaan po sa ating mundo, yun po, na ko rin po pala na, rin po pala yung Araling Panlipunan. Dati po kasi hindi po ako nakikinig sa teacher ko gano'n. Kasi po, dati po, hindi pa po sa Araling Panlipunan, pero po kayo yung naging teacher ko kasi natatakot po ako sa inyo. Tapos, pag kayo na po yung teacher ko, nang tahimik po kaming lahat. Halos po, dahil po sa inyong, na disiplina po kami. Tapos po, yung marami po talaga ako natutunan. Basta yung iba po, hindi ko lang po naalala kasi po, sa sobrang kaba ko po ngayon, hindi ko po maalala kasi, parang natatawa po ako na,
na kinakabahan. Tapos po, namumula na po ako ngayon. Tapos, ano po, tapos basta po marami po ako natutunan sa'yo. Maraming salamat po, Sir Nikos. Mwah! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Con los terroristas. Enduro